Senator Bato! Magandang gabi sa inyo lahat. Yung introduction ay napakahaba. Kaya yung pananalita ko maiksi na lang. At mas maganda pa nga siguro, kakanta na lang ako para hindi na ako magsalita. Kaya kanta na lang. Bago sa lahat. Ako ay nagpapasalamat at ako pinayagan na pumunta dito at makaharap kayo. Alam mo ninyo, ngayon sa sitwasyon namin na kami nasa oposisyon, napakahirap po namin makapunta ng mga malalaking crowd. At ngayon na inibitahan nyo kami dito, actually ang unang inibitahan si Senator Bongo. At si Senator Bongo ay nakiusap na baka ako hindi pong isama niya ako dito. At pinayagan. At ako po nagpasalamat sa aking kasama na si Senator Bongo na binibigyan niya ako dito. At masalamat ako kay Board Member Arturo Dobongo, yung Liga Presidente, for giving me the chance na makaharap kayo. And of course, ang ating congressman na punta sa First District kasi alam ko kayo under sa kanyang distrito. So ako from the bottom of my heart, thank you for allowing me to be here. You can just imagine, no? I am facing 259 barangay captains all in one sitting. So, isipin ko, paano na rin akong inikot ko yung 259 na barangay physically doon sa area ninyo. And it would take me around ilang days pa para maikot ko kayong lahat. Barangay, 259 barangays. So, itong chance na ito talaga, napakaganda po at kami po yung nagpapasalamat kami ni Senator Bongo na kami inibitahan nyo nito. Hingi po na ako ng magbibigay-bugay muna ako sa ating mga kasamahan dito. Of course, ang ating gobernador, Governor Edwin Marino Ongchuan, Vice Governor Clarence Dato, of course, ang ating napakagandang lalaki at napakabait na Congressman ng First District, Congressman Paul Gasa, Sir. Congressman Harris Ongchuan, ang 2nd District, Mayor Joey Suwan ng Allen. Nagulo yung Allen, palagi ko dinadaanan eh. Dahil noong araw pa, nung nasa pulis pa ako, pag kami pinapatawag sa krami, takot kasi ako sumakay ng aeroplano. Kaya nagbabaylan ako. Binabaylan ko yan. Davao to Manila. Davao to krami. Kaya palagi ko nadadaanan yung Allen. Si Mayor Ante Rosales ng Katarman. Mayor Gary Lavin ng San Antonio. Ang ating board member Arturo Dobongo, Liga President Allen. Councilor Beatrice Amande, Vice President Katarman. Councilor Maria Gondilima Balasula, Secretary San Jose. Councilor Joey Ardalis ng Victoria, Board of Directors. Councilor Miriam Carpio ng Lope de Vega. Councilor Elgin Susa ng San Vicente. Councilor Renato de Barreda ng Dili. Councilor Ronnie Torla Labisares. Councilor Rostico Castillo Jr. San Antonio.
Councilor Albi Bacolod, San Isidro. Ang ating DILG Provincial Director, Ma'am Geraldine Makilabit, DILG Gurnisama. Lahat ng mga kapitan at mga kagawad nandito ngayon, lahat ng mga barangay officials, meron pa pala, additional Councilor Elisa Castillo, Kapoy, Councilor Roberto Cobes, San Rosario, Councilor Erika Joy de Guia, Montreal, Board Member Albert Lucero, Board Member Vic Singzon, Board Member Jing Lyson. Lyson? Layon pala, Layon. Layon. Sorry sir, sorry. Maraming pagkasulat. Sa lahat ng mga kapitan, mga opisyalis ng barangay, nandito ngayon. Magandang gabi po, ulit sa ating lahat. Alam mo niyo, as your chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, meron lang ako pakiusap sa inyo dahil karamihan sa inyo, lahat kayo, yung mga barangay kapitan, di ba? At alam niyo, nung tayo nag-wage ng war on drugs ni Pangulong Duterte, napakalaki ng papel ninyo, mga barangay kapitan. Hindi nag-surrender yung 1.6 million during the first 6 months of our war on drugs kung hindi dahil sa inyo, kayo mga barangay kapitan. Dahil ang PNP ay kulang po sa kaalaman kung sino dapat ang mag-surrender, kaya ang mga barangay kapitan na nakakaalam. So palagpakan po natin natin sa sarili, kaya alam ko, nagkakaroon ng papel nyo. At ngayon po, alam nyo, yung dandahan, ano ba sa nagpapalik? Yung druga, dandahan. Kaya ako may nag-iusap sa inyo, kayo ang mga barangay kapitan, sana huwag niyo pabayaan natin kung meron tulungan na agad yung ating national government na masawata ito. Dahil huwag na tayong pumayag na babalik sila. Kahit na hindi tayo magtatanong, no? Marami tayo nakikita ngayon sa mga news everyday. Mayroong mga ama kung sa Cebu. Pinatay yung kaya asawa, ginilitan sa leeg yung tatlong anak. Pinatay yung buong pamilya niya. Dahil nalo sa illegal na druga. Merong 3 years old na bebek, pinatay, tinapos sa damuhan. May 80 years old na bedridden, nirape, pinatay. So, lahat ng ito ay hindi nangyayari kung hindi talamak ang druga. Kaya, sana tayo ay magbantay in our part bilang mga barangay kapitan. Sana po ay i-remind ninyo ang iwang constituents palagi. Lalo-lalo yung mga parents na alagaan nila kanilang anak para hindi mapunta sa illegal na druga. Yun lang yun. Magiging papel na dito. Hayaan ninyo yung police doon sa demand reduction. Dito tayo sa supply reduction. Dito tayo sa demand reduction by educating our people na sana bantayan natin ang ating mga anak na huwag na gumamit ng druga. Dahil alam niyo pala po ninyo itong laban sa illegal na druga ay talagang pinusta ko rin yung buong buhay ko dito. Anytime, anything can happen to me. Yan sa aking krusada na ito. But then, wala po akong persisiyan. Kahit na sa ngayon, tinatakot tayo, ICC ko lang. International Criminal Court, pinapapasok sa ating bansa para mag-imbestiga. Kahit alam natin na walang jurisdiction ng ICC, still, pinipilit nila. Well, whatever happens, basta alam ko, ginawa namin yung Pangulong Duterte yung war on drugs. Hindi para kami yumaman, hindi para kami magkapera, kundi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng kabataan sa illegal na druga. Ito. At pangalawa po, dahil bago tayo pumasok, napapansin natin may mga lugar na
sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lord. Sila na po ang nag-decision kung sino pwedeng maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. May mga lugar na kontrolado nila dahil sa kanilang napakayaman, napakaraming pera, yung mga drug lords. So, iniiwasan natin na maging narco-state ang Pilipinas. Kaya ginawa natin yun. So, sana po, tayo, bilang mga barangay kapitan, huwag natin pabayaan ang ating kabataan. Isipin natin palagi, kinabukasan ng Pilipinas. Tayo matatanda na tayo. Isipin natin palagi, kinabukasan ng future generation ng mga Pilipino. Kung hindi tayo kikilos kayo, kawawa yung mga bata na yan. Dahil trilyonis na utang ng ating gobyerno. Trilyonis na sino magbabayad dito? Yung ating mga future generations. Hindi natin alam kung hanggang anong generation ang magbabayad. Kaya sana po, isipin natin palagi, kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan. Sana, patay na tayo, nasa langit na tayo. When we look down dito sa buong mundo, makikita natin ang Pilipinas na very happy yung mga Pilipino na iniwan natin. Dahil kung tayo ay nasa gobyerno pa, ginawa natin ang dapat natin gawin para gumanda ang kinabukasan nila lahat. So maraming salamat. Magandang gabi. And again, Sir, Sir, salamat ang ibigay sa akin, sama sa akin dito. Congressman Dasa, Sir, salamat, Sir. Thank you. Magandang gabi sa lahat. Muli pala